All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Such the Lord, palapagan natin ang Diyos. May grace na bilang Diyos, o may grace na natos ka nato. Salamat sa bilang Diyos na kitagaan ka o higayon padayon ng magadayon mga sigurong himay pasalamang kaniya. O isinto natin itong nagkasigati sa mga problema yung pagsimba o himay pasalamang sa bilang Diyos. Sugod ko lang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ka nagmimang ng mga Diyos mo kaya Diyos mo nagmimang tuwad sa langit siya. Diyos ng oras, Diyos sa Chico, Diyos ng Petrus, Diyos ng Strayers, ang Sangga, sa aming church. May gabi ang pinagagawa naman sa Diyos. Salamat at Diyos sa iyong kaya, sa iyong grupo, kalawigan, at salamat sa mga pag-aaping protection sa pagsimana. Huwag yung kami ipawag yung matag na ang kiusan mo mga Diyos sa Maria. Sa ato ang ipapahulay ang kami magdadayag magsigaw mag-himay pasalamat kanimo. Inadus ka sa taliwala ang kuha pagkat na sa kawit sa taliwala o Diyos. Ubalik kami o Diyos sa pagsugod sa joyful song sa song bisan pa sa Bible study na Diyos maghuli bisan pa sa revolution ng pagkakanan sa closing prayer sa tanibahang pagkata. Ubalik kami o Diyos sa pinagpasaki o Diyos o ikagtan Diyos magalasa malipon ka naman ka. Itanagad ang hirang pagkasan ng salamatan na dapat sa mga ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray and praise God. Kaya ating naiintindihan namin sa mag-hit sa praise and worship. Praise God, may kabisa na natin tayo ng itong buhay upalayo na Diyos sa mga joyful open songs. Amen. Praise God. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God who reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, kapag alam kong nariyan ka. The splendor of a king. It's our God, and all will see how great.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from always praise, glory, and our power, thanksgiving, and might belong. 30 years for Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Ang kabiyapaan at ilang pag-ibig, pagmamahal, pagkatawag, magpapahal mula sa ating dakilang Diyos sa Yesus sa ating sa kami ang Panginoon. Praise the Lord. Palabagan natin ang Panginoon. Thank you, beloved Desmond. Thank you, very Mami, pagmamahal sa ating praise and worship. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Ito po'y dadako sa ating Bible study. And that yung mga akla. At sama-sama natin pag-aralan ang libro ng Deuteronomio chapter Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 11 po. Nasa Deuteronomio pa rin tayo ngayon. Kapitulo 10.
Nagpanahon sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng dalawang malalapad na bato, kagaya ng una, at umakyat ka sa bundok, papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kapal. Isusulat ko sa malalapad na bato ang salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyag mo, at ilagay mo ito sa kawat. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at ng dalawang malalapad na bato, gaya ng una, at umakyat sa bundok, dala ang dalawang malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa dalawang malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una, ang 10 utos na ibinigay niya sa inyo nang nagsalita siya mula sa apoy noong araw na nagtipon kayo sa bundok. Nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin, bumaba ko sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko ayon sa utos ng Panginoon, at hanggang ngayon naroon pa rin. Naglagbay ang mga salita mula sa balon ng mga taga-Jaakan papunta sa Mosira. Doon namatay si Aaron at doon din inilibing. At si Eleazar, anak niya, ang pumalit sa kanya bilang punong pari. Mula roon, pumunta sila sa Gudguda at sa Jatbuta, isang lugar na may mga sapa. Nang panahon iyon, pinili ng Panginoon ang lahing Levi para sila ang magbuhat ng kahon at kasunduan ng Panginoon para maglingkod sa kanyang presensya at para magbasbas sa mga bato at sa mga tao sa kanyang pangalan. At hanggang ngayon ganito ang gawain nila. Ito ang dahilan kung bakit walang bahagi o mana ang mga Levita sa lupain, hindi gaya ng ibang mga Israelita. Ang Panginoon ang bahagi nila ayon sa sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi pa ni Moses, gaya ng ginawa ko noong una, nanatili ako sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at muli akong pinakinggan ng Panginoon at hindi niya kayo pinatay. Sinabi niya sa akin, lumakad ka at pamunuan ang mga salita sa pagpasok at sa pag-akin sa lupain ipinangako kung ibibigay sa inyo at sa inyong mga inyo. So, land of promise pa rin ito, no? Ito ating tuloy-tuloy na pag-aaral dahil ito may relasyon sa ating panahon ngayon, na tayo din ay papuntahan sa land of promise. Yan po, marami naman. So, marami ang pwede nating pansinin dito, no? Tulad ng paglalakbay papunta ng land of promise, yung ang mga Levita na pinili ng Diyos ay hindi binigyan ng mana, bagkus yung ibibigay sa Diyos ay ibibigay naman niya sa mga
ibita. No? So, hindi sila binigyan ng parte sa lupain. No? So, kaya nagkaroon ng tinatawag na ikapo. No? 10%. At yan po ay sa ani mula sa ibinigay ng Diyos na lupa sa 11 tribes. Hindi tulad ng ikapo ngayon na kahit galing sa sa hindi naman galing sa ibinigay ng Diyos na lupa tulad ng sa Israel, no? Galing sa sabon mo, no? Yan po mga minamahal, no? So kaya kung atin pong isipin ng mabuti, yung beneficiary ng ikapo ay hindi na mag-a-apply sa atin ngayon. Kaya yung ikapo ay hindi na talaga applicable. No? Kaya kung mayroon ng offering sa church, dapat hindi na ikapo, kundi love offering na lang. Yan. Isa sa mga napapansin natin dito. No? So, yung paglalakbay, of course, napag-aralan natin ang paglalakbay nila 40 years, no? Hanggang sa makarating sila sa promised land. Napag-aralan natin na yung damit nila ay hindi nasisira, yung sandalya nila hindi nasisira dahil kasama nila ang Diyos. No? So yan po muna may naman. So, yung apoy, di ba? Pagkat si Prophet Moses doon sa bundok, tapos ang Diyos ay dinidescribe na apoy, nagsasalita doon sa apoy. Yan po mga naman. So, pag-aralan na rin natin na ang ordinaryong tao, maliban kay Prophet Moses, no? Natatakot sila masusunog, kaya ayaw nila maghanap sa Diyos. Pero sa Prophet Moses na binigyan ng kapangyarihan, hindi natakot kasi baka hindi sila naiinitan. No? So, pinaliwanag na po natin yan, no? Tungkol sa limitasyon natin bilang tao, no? At sa Diyos, o kapag ikaw ay spiritual na, no? So kapag ikaw ay spiritual na at ikaw ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka na masusunog, no? Tulad sa atin, tayo nasusunog pa, no? So, tulad ni Prophet Moses, hindi na siya nagproblema sa apoy kasi yung mismong mukha niya ay naka-apoy na eh. Nagliliwanag na eh. Dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng kataas-taasan Diyos sa kanya. No? So kaya kapag tayo ay magiging tulad ni Jesus na tayo na babaguhin na ng Diyos, yung ating kakayahan, no? Hindi na tulad ng ordinaryong tao, no? Na sunog masyadong mahina, no? Pero kapag ikaw ay babaguhin na ng Diyos, ikaw ay hindi na basta-basta. No? Ayan po mga minamahal. So, bibigyan lang natin ng mga importansya dito. No? So, yung pagbalik tanaw lang, no? Yung
10 utos. Kasi ang pinag-usapan dito yung 10 utos, di ba? Isa sa mga pinag-usapan dito, 10 utos na nakalagay sa sulat ng Diyos mismo, no? Sa 2 tapyas na bato. Yan po yung 10 utos. Kaya atin pong pinagpipilitan na ang 10 utos ay hindi po yan mawawala. Yan po ay fundamental law, no? Sa atin pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi po yan mawawala. Hindi tulad ng sinasabi ng ibang mga nasa Christianity na binago nila, no? At hindi na nila kinukonsider yung 10 utos. Yung giant religion, binago din nila yung 10 utos nila. Yan po mga minamahal. So, alam nyo, ulit-ulit na tayong magbasa nito, lagi natin magbabasa na ang mga nakasulat sa tapyas na bato ay hindi si Prophet Moses ang nagsulat, kundi ang Diyos mismo. Handwriting ng kamay ng Diyos ang 10 utos. Ibig sabihin, napaka-importante po ito mga minamahal para sa atin. Kasi ang 10 utos ay ating pagkasundo sa Diyos, no? Binigyan tayo na ng mga tuntunin, o bakit tayo magkasala sa Kanya. Hindi tayo magiging makasalanan. Yan po mga minamahal. So napaka-importante po ang 10 utos. Hindi po totoo na wala na 10 utos. Hindi po totoo na tinanggal ng mahal ng Jesus. Yan po mga minamahal. So ito po yung mga dapat natin tandaan. Ang 10 utos ay sulat mismo ng kamay ng Diyos. Yan po mga minamahal. Napakahalaga po ang 10 utos para sa Diyos. Dahil ito ay pinaghirapan ng Diyos na isulat para sa Kanyang mamamayan. At bigyan natin ng pansin, no? Yung promised land. Kasi ito yung napaka-importante, yung promised land. So, noon, may promise ang Diyos. Di ba? Marami namang mga promises eh. Di ba? Buhay na walang hanggan. Di ba? Then dito sa kanila, kapahingahan sa pamagitan ng lupain na ibigay ng Diyos. Diba? Yan po namin naman. So, land of promise. Kaya nga, yung mga yan, no? Yung mga ganyang konsepto, para bang nagagayad sa atin na hindi lang material na promise, mayroon ding spiritual. No? Kasi yung sinasabi dito, yung promise na yan ay material yan. Ibibigay ng Diyos ang kalupaan sa Kanyang bayan. So, sa pamagitan ng mga ninuno, no? Pinangako kasi po yan ng Diyos kay Father Abraham. Wala pa kay Father Abraham. Yan po mga ninuno. Ngunit,
mayroong mas mahalaga pa dyan. Yun yung spiritual aspect. Yung buhay na walang hanggan. Yan po mga minamahal. So, napaka-importante po yan mga minamahal. Una, promise physically. Sa atin naman ngayon, promise spiritually. Na tayo ay bibigyan, di ba, sabi ng mga mahal ng Jesus, sabi niya, sa kanyang sa bahay ng kanyang ama, maraming lawak, maraming kwarto, maraming silid. Aalis ako at pupunta at maghahanda ako para sa inyo. Diba? Yan po mga kapatid. So, spiritual na po yung promise ngayon. Hindi na po material. Pero, spiritual nga, pero kumbaga hindi rin naiwasan yung material promise kasi babalik siya eh. Saan siya babalik? Yan po yung mahiwaga, mystery. Napakaraming nag-aangkin, napakaraming bansa, napakaraming lugar. No? Pero saan pa talaga siya babalik? Yan po mga kapatid. So, marami na tayong mga pag-aaral yan dito. Yan po mga kapatid. So, talaga bang mabalik ang mahal ni Jesus? Siyempre, yan po yung promise. Yan po mga kapatid. Isa sa mga promise ng Diyos yan. Yan. So, sa ating panahon ngayon, tayo ay swerte. Kasi ang promise sa atin ngayon ay buhay na walang hanggan. Diba? Buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kapangyarihan ano? Yan po mga kapatid. Dito lang dati na physical lang, yung lupa. Itong lupang ito ay ibibigay ko sa inyo, sa ninunod ninyo si Father Abraham. So, sa ating panahon ngayon, of course, hindi ba alis na meron talagang physical, merong material? Kasi nga pabalik ang mahal ng Jesus. Saan siya babalik? Kung walang material, no? Walang physical na lugar kung saan siya pupunta. So dapat meron talaga. Aside sa spiritual, mayroong material din. So material at spiritual ang promise ng Diyos para sa atin sa panahon iyon, sa panahon natin. Yan po mga kapatid. So, pero sa ating panahon ngayon, medyo mas limuot, no? Napakaraming mga kalamidad na, di ba? Noong nakaraang Martes pa yun, nagkaroon ng Berbina. Noong previous kailan ba yun? November 4, nagkaroon ng Tino, sunod-sundan ng uwan, di ba, mga bagyo. Prior on that, di ba, mayroong mga lindol. So lahat yan ay kumitin ng buhay. Kumitin po ng buhay yan. So, kumbaga yung ating
panahon ngayon ay medyo komplikado. Di ba? Natandaan nyo, October at saka November, maraming namamatay dahil ng September 30, no? Then October, then November. Mas talagang kakilakilabot yung nangyari sa November 4 kasi yun yung ino. Maraming namatay. Flooding. So, ano ba ang maraming nagsasabi, mas mabuti pa raw yung lindol kaysa sa baha, sa bagyo. Alam nyo, hindi nyo naiintindihan eh. Kasi yung lindol, nangyari man yan, mayroon din sa ikabubuti natin. Yung bagyo, nangyari yan dahil sa ikabubuti natin. Protection natin yan eh. Protection natin, yung bagyo, yung lindol. Huwag lang yung binuang laban na magpapasabog ng bomba sa ilalim ng lupa at nandyan lang sa isang lugar tulad ng Pilipinas o sa Pilipinas, hindi po pwede. Kaya nga nag-review natin, sinabi natin na huwag naman lahat dito sa Pilipinas. Bakit? Mayroon mga ibang mga lugar. Kaya sinasabi natin, huwag na dito sa Pilipinas. Yan po mga lugar. Pero dahil nangyari na at nagalaw na yung yung Philippine Friends na mula ng Mindanao hanggang sa Luzon, nagalaw na po yan. Kaya kahit na wala na mga pagbubumba sa ilalim ng lupa, may posibilidad na natural earthquake na ang tatama, no? Kasi naggalaw nga eh. May mga fault, no? Mayroong, di ba, dalawa sa Metro Manila, no? Di ba, Marikina Fault, then sa Panag-Isa. So, dalawa yan eh. Tapos, dito sa Visayas, no? So, pwedeng mag-trigger yan. Pwedeng magkaroon ng natural earthquake. No? Anytime. Yan po mga minamahal. Pero lahat ng ito, sinabi na natin, ulit-ulit, yan po ay dahil sa nag-alburuto na sun. Yung araw natin, nag-alburuto. No? Bakit? Babalik din tayo doon sa apat na elemento. Apoy, tubig, hangin, lupa. Kung saan kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, babalik din tayo dyan. Kumbaga, doon din babalik eh. Lahat ng mga pangyayari ngayon eh, doon din bumabalik eh. At bakit gano'n na nag-aabuto yung sun? Siguro na bibigatan na sa kasalanan ng tao kasi napakasama talaga ng tao ngayon eh. Napakarami ng masama. Marami pa rin namang mabuti kaya sinasabi natin na nararamdaman ko na magkakaroon ng
ba, magkaroon pa na tayo ng magandang ekonomiya. Hindi pa tayo bibirahin ng Diyos, no? Kasi marami pang tumatawag sa Kanya. So kaya yung ating projection noon pa na sinasabi na mga 2029 upward, 2029 upward, diyan na po mag-uumpisa, no, ang Kalbaryo. Yan po. Pero bibigyan pa tayo ng pagkakataon, no, na magkaroon ng masagana na pamumuhay. Yan po mga naman. So, kaya yung nangyayari ngayon, mayroon po yung o related po yan sa kasalanan ng tao. Di ba? Marami na kasing talagang masama. So, saan ba? Ano ba ang gagamitin ng Diyos upang magparusa? Di ba? Ano ba ang nangyayari? Di ba? Nung pumutok ang araw, yan po ay apoy, di ba? Kumikilos ang Diyos dyan, kasi 4 elements nga. Ano nangyari? Kumilos din ang lupa, earthquake. Ano pa? Kumilos din ang hangin, bagyo. At saka yung tubig, yung mga baha. Di ba? Ito po yung mga lagi nating sinasabi. No? Baka sa buong mundo tayo lang nagtuturo nito yung 4 elements. Yan kasi yung basis natin. Kasi dyan tumikilos ang dakilang Diyos. Yan nakikita ninyo. Tayo ba yung sasagot dito na walang katuturan? Walang kabuluhan? Hindi po. Kasi ito yung wisdom ng Diyos. Kaya paulit-ulit natin na pinapaintindi ng tao, kaso na wala naman yata nanonood sa atin or ano kaya. No? Mayroon ba kayang nakakaintindi sa atin? Nanonood sa atin? Nagtatyagang nanonood sa atin? Baka wala naman. Pero hindi na natin yan problemahin na hindi makarating sa kanila kasi nandiyan dyan na, ibigay na natin yan. Ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So kaya, sa buong mundo, tayo lang natuturo ng 4 elements upang maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos. Yan po mga minamahal. Yan yung nangyayari ngayon mga minamahal. Yan po yung nangyayari ngayon. Kasi masyado nang masama ang tao. Pero mo, bakit may plus flood? Kasi yung mga development mali Di ba? Yung mga sapa, dyan na kinukundin yung sapa, tapos di ba, ginagawang mga subdivision. Pinapaliit yung mga sapa. Diyan po ang mali sa development. Hindi nirespeto ang kalikasan. Yan po ba ay kasalanan? Yes, kasalanan po yan. Yan po mga kaibigan. Kaya diyan pinamukha ng Diyos sa tao. Yan mga kaibigan. So, alam naman natin na talagang magkakaroon ng mga flash flood, mga di ba, mga matitinding pag-ulan, bagyo,
Kaso na ang tao ay nagbubulagan eh. Kasi hindi naman naglilingkod sa Diyos. Kaya nabubulag. Kahit na kumbaga delikado yung, halimbawa, bahay at lupa natin kahit bili-bili niya, delikado ang sitwasyon. Wala na, hindi nakakapag ano yung tama kasi hindi naman naglilingkod sa Diyos eh. Kasi kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos tulad natin, kasama sana tayo sa kutkot kasi may bahay tayo dyan. Pero sinauli natin dahil binigyan tayo ng wisdom ng Diyos na delikado dyan kasi mayroong mga sapa dyan. At mayroon talagang tendency na magkaroon ng flash flood. So, dahil sa wisdom ng Diyos, nailayo tayo sa kapahamakan. Amen? Yan po, marami naman. So, kaya, ang tao dapat magtiwala sa Diyos hindi sa kanyang kakayahan. Siyempre, magtitiwala ka sa iyong kakayahan dahil ikaw ay gumagawa pero mas dapat, ang Diyos, kung isalig mo sa Diyos lahat, upang ikaw ay kalugdan ng Diyos at bibigyan ka ng guidance tulad sa atin, tulad sa case natin na binigyan tayo ng guidance ng Diyos, ng wisdom, kaya na-withdraw natin yung ating bahay dyan sa kutkot. Hindi kasama sana tayo kapag tayo ay hindi binigyan ng habag-katawan ng Diyos. Yan po mga ganyan. So, kasi talagang expected na yan mga ganyan. Huwag nang gamitin yung iyong kapiranggot na utak na baliwalain. Diba, kapiranggot lang yung utak mo Kapanday ka ba ng utak ng Diyos? Ng kaisipan ng Diyos? Hindi Kapiranggot lang ang utak natin. Kaya dapat gagamitin natin sa tama yung kaalaman natin, di ba? Alam na natin na bundok yan, tapos mayroong sapa. So alam natin na sa Pilipinas ay magkakaroon ng mga matitinding bagyo, matitinding pag-ulan. Dapat tayong tao, umiwas na tayo. Tulad ng ginawa namin, umiwas na kami. Yan po mga minamahal. So huwag nyo i-consent yung mga developer na hindi tama yung ginagawa nila. Huwag nyo bilhin yung kanilang mga dinidevelop dahil mamamatay kayo. Kasi paulit-ulit lang yan Yung pagbaha, paulit-ulit lang yan Yung typhoon, paulit-ulit lang yan sa atin. Tuwing, di ba, every year. Yan po mga minamahal. At tumitindi na yung kasalanan ng tao ngayon. Kaya tumitindi na rin yung mga sakuna. Tumitindi na rin yung galit ng Diyos. O babalik na naman tayo sa apat na elements na kumikilos ang Diyos. Ano ba ang nangyayari ngayon? Diba? Flash flood, tubig yan Kumikilos ang Diyos dyan. Hangin, bagyo. Diba? Bagyo. Hangin yan Kumikilos ang Diyos dyan. Earthquake, lupa. Kumikilos ang Diyos dyan. Apoy, sa sun. Nag-aalbuto ng sun. Yung solar flare. Kumikilos ang Diyos. Saktong-sakto sa apat na elemento na tinuturo ng Diyos sa atin. At ito naman yung basis sa ating tinuturo
dahil upang maintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi napakaraming mga tao hindi alam kung ano yung banal na Espiritu eh. Salita ng banal na Espiritu, Holy Spirit, hindi naiintindihan anong Holy Spirit. Ang Diyos ay may 7 Espiritu. Ano ba ang common sa dalawa? Yung kapangyarihan niya at yung salita niya. Babalik tayo sa Genesis. Diba? Kung paano i-connect ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan po. And then, yan po ay inulit sa Book of John, chapter 1. Diba? Yan po mga. So, ganyan lang po kasi ito yan, no? Kapag ikaw ay nililingkod sa ating dakilang Diyos. No? Maintindihan natin no? Na galit na ang Diyos. Kaya, di ba mayroon tayong inaantay yung tayo ay pupunta na sa Land of Promise. Yung Land of Promise na pupunta natin ay New Jerusalem. So kaya dito tayo magtatagal dito sa Cebu. Kasi pupunta na tayo sa Land of Promise. So yan po yung tinatawag na New Jerusalem. So, maraming tao siguro sa pagdating dyan na hahanapin ako. Hahanapin tayo kung saan tayo. Lalo-lalo na mag-start na yung mga sinasabi natin dito na papait yung tubig. No? Maging mapait yung tubig. So kapag mag-start na yan sa iba't ibang dako ng mundo, baka marami nang maghahanap sa akin. Kasi alam natin kung saan yung lugar na sinasabi na hindi papait yung tubig. Kaya sa isang lugar sa buong mundo, no? Kaya nga sinasabi sa Bible ang iba't ibang mga lugar ay iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar ay maghahandog. Kasi para mabuhay sila, bibili sila, yung mga gold nila, bibili sa atin, no? Bibili sila ng tubig. Yan po mga. So, hoping buhit pa may ana, no? Tigulang naman eh. Yan po mga mga. So, yan po ang inaantay natin. Kapag mag-umpisa ng papait ang tubig sa iba't ibang dako ng daigdig, ngayon ay nag-umpisa yung yung nagiging parang dugo yung tubig. Marami na, no? So papunta na po yan. Kasi di naman nagsisinungaling ang Diyos. Yan po mga may naman. Sa Book of Revelation, pag yung asteroid ay bumagsak na, nakalagay doon na magiging mapait ang tubig. Yan po mga kailangan. Yan sa Book of Revelation. Pero yung ating pong source tungkol dyan ay hindi sa Bible lang, kundi sa mga makapangyarihang tao. Mga ninuno, mga nauna sa atin. Yan po mga kailangan. So, pagdating dyan, yung time na yan, kapag may nakakarinig sa atin, sa ating mga sinasabi, talaga maghahanap sa akin yan.
Kasi lahat ng tao naman gusto mabuhay pa eh. Maliban na lang kapag kumait na ng tubig, ay ayaw na nilang mabuhay, baka hanggang diyan na lang sila. Ayaw na nilang hanapin ako para ituro ko sa kanila kung saan yung tubig, lugar na mayroong tubig na hindi magiging mapait. Sabihin na natin, tinatila Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. Deus comprava nos deixados antigo, Jesus perto dos Kristus ni Sayus na Sangga Sabi Church. May gabi, pinagmamahal sa Church ng Diyos sa mga pulong, pagkakugan, nilitang may ikaw, may soso
Matulugan namin sa pag-ibig na yung pag-siyos ng pagbuto. So, Diyos at kami sa pag-ibig pag-isigay, pag-isigay, pag-pamilya, pag-church, pag-sumatawang sa nagpagkira, ikabisag. O, dahil ikaw, Diyos, pag-pagka na mo sa pag-ibawa, Inawa Diyos na ilay kami sa disgrasya at talagang kasakitan, yung isang taong at siya ito at pabilay ko magkabalka na mo, magpaayos mo sa ito at yan mo sa mga problema, pabilay sa isa ito sa ito at yan, pinay ko magkatagos ko yung mga matubag sa mga pag-ampo Diyos. Pag-inawa Diyos nga, abal mo kami ang ugma sa mga panibakang God. Napigay kami pitusyon na kami sa kami, ay kami pasaki o Diyos. Padahal ka Diyos mag-bubos, mag-tuloy sa ito sa kanamo. Padahal ka Diyos mag-dansing, mag-likod ka ng mga ay kaya pasagi ka, kaya wala kayo mahimong kulay ka. Dahil ka, tumiyan kong isa, ito sa mata, lang madawan sa mga ng Jesus. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And Jesus should pray, amen, praise the Lord. Salamat sa mga pagbibilang Diyos. So, kaya sa pagbibigay ng mga verse, ang tawagan si Beloved Angel. Ang pagbibigay ng mga verse. From chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Second Timothy 1 verse 7. For the Spirit of God does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, are called with free brother. Do not let this freedom become excuse for the things physical desires control you. Instead, let love me to serve one another. Hebrews chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Matthew 17, ano, hindi tanan matawag ka na kung ilaw-ilaw makasunod sa ilaw sa langit, hindi ka tulang nagtuman, nagtuman sa kabutas ng buhay ng Diyos sa mga mga sa langit. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, salamat sa katawagan niya, iyakas ng panibawan. O salamat sa pagbukas ng Diyos na tumulong sa kaya pagkakaan ang patugma sa pagkanibaho mga kapitisyon sa gabi o kaya ng tumulong sa mag-aayos sa kaya sa mga problema kung nasa masabi sa kanya at matuwa sa mga pag-ampo o mga palala ano mga pagkain siguro kumain sa Diyos sa gabi ang mga pagkain, yun na ito ayutan sa kasta at yung
tugon sa iyang mga pulong. Amen. Ug sa closing prayer atong ngayon si Reverend siya mag-lead sa closing prayer. Christmas lights ang Governor yet and farmers, donors, governor, and sponsors, blessing, better, and so much. Governors, governors, mga abot ng hours, mga governor, blessing, precious matters, farmers, governor, sa Lord, otherwise, another governor, pa. Pagpatapos po ito ang mother provider mga sunan mo sa lain. Dapat sa itong mga sa Lord, mother, here instead of us. Kung sa honor princess, kung sa us with thanks for Jesus. It's all into the world of God's name. It's cancer of Mary because the world is God's name. It's all civil and Lord of God's name. Is mga tanong sa Christine, forward in verse of Christine, mga God's conscience, panawas sa Christine. Iwan pasking sa mga tulad kayo ngayon sa Christine. Jesus saves, Jesus heals, Jesus not in pride, personal princess, the shepherd, short one, English, princess, all the His Lord, our Holy Spirit, belongs to Jesus. His name, pray in verse 11. Give thanks and shout to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.